Mga ka-clover, kayo ba ay mahilig maglagay ng halaman sa inyong kwarto? Sa paniniwala ng Feng Shui at ilang pamahiin, hindi lahat ng halaman ay angkop ilagay sa loob ng kwarto. Bagamat ang mga halaman ay kilala sa pagbibigay ng sariwang hangin at positibong enerhiya, may ilang uri ng sinasabing maaaring magdala ng malas o negatibong epekto sa kalusugan, relasyon at kasaganahan kung hindi maayos ang paglalagay nito. Gayunpaman, maaari itong maging swerte kung ilalagay sa tamang lugar. Narito ang ilang halaman na nagdudulot ng negatibong enerhiya kapag nilagay nyo ito sa inyong kwarto. Kapag nais nyong maglagay ng halaman sa inyong kwarto, piliin ang mga malalambot ang dahon tulad ng pislili, lucky bamboo o potos or money plant na sinasabing nagdadala ng swerte at positibong enerhiya. Number 1, snake plant or sansevieria ay may halo-halong paniniwala pagdating sa Feng Shui. Sa isang banda, sinasabing naglilinis ito ng hangin at may kakayahang sumipsip ng toxins. Kaya madalas itong inirekomenda bilang indoor plant. Ngunit sa Feng Shui, itinuturing itong malas sa kwarto dahil sa mga sumusunod na dahilan. Matutulis na dahon. Ang mahahaba at matutulis nitong dahon ay sumisimbolo ng sharp energy o sharp chi na maaaring magdulot ng tensyon, stress at hindi mapayapang enerhiya sa isang lugar na dapat ay para sa pahinga at relaxation. Aggressive energy. Sinasabing ang snake plant ay may masyadong matapang na enerhiya na mas angkop sa opisina o business areas kaysa sa kwarto, kung saan dapat ay kalmado at balanse ang aura. Negatibong epekto sa relasyon. May paniniwala na ang snake plant ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkapareha o pamilya dahil sa cutting energy ng kanyang matatalas na dahon. Marami ang nakakaalam sa atin na ang snake plant ay isa sa mga halaman na maswerte ngayong 2025. Ngunit ang snake plant ay kagaya rin ng mga maraming halaman na bawal siya sa isang lugar na nagdadala ng negative energy. Mga ka-clover, gaya ng sinasabi ko sa inyo sa iba nating video ay mahilig talaga ako sa halaman. Bata pa lang ako ay mahilig talaga ako sa halaman. Nagmana rin ako sa nanay ko kasi noong araw marami din talaga siyang halaman sa aming paligid, sa aming bakuran. So kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo na hindi ko pa alam talaga yung mga ibig sabihin or may malas pala na halaman na hindi pwedeng ilagay sa kung saan-saan lang. Kasi ang pagkaalam ko, itong halaman ito ay swerte siya. So ngayon, ang mga hindi rin po nakakaalam na ang mga halaman ay may kanya-kanyang lugar na dapat paglalagyan. Dahil kung hindi po natin alam ang ating paglalagyan ng halaman ay baka mamalasin din talaga tayo. Kapares nung ginawa ko, sa totoo lang po noon. Lahat po ng karanasan ko ay isi-share ko po sa inyo. Dahil nandito po tayo sa mga content na ito na gusto ko pong i-share sa inyo. Gustong-gusto ko rin po yung snake plant kasi bukod sa madali siyang alagaan, ay napakalakas ng good energy ng snake plant. Pero mas gusto ko kasing alagaan yung dwarf na snake plant kasi hindi siya masyadong malaki sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa ko noon ay nilagay ko sa aming kwarto. Pinatong ko po siya sa aircon. Ito po, ganito po siya. Ito sinampol ko lang to na ganito yung ginawa ko noon ng mga nakaraang taon na hindi ko pa alam. Kaya simula noon, hindi na ako naglagay ng snake plant dito sa aming kwarto. Kaya lagi nating iisipin na wala naman talagang malas na halaman. Ang malas lang po ay kung
hindi natin alam na nilalagay natin sa hindi tamang lugar. Kaya napag-isip-isip ko talaga at tandang-tanda ko po talaga noon nung nakaraang mga taon na parang ang bigat ng pakiramdam ko sa aming kwarto. Nakakayaman pong sabihin pero sa totoo lang, lagi kaming nag-aaway ng asawa ko noon, para kaming aso't pusa ba. Pero yung away namin ay parang yung mga bata lang na may mga bagay na hindi kami nagkakasundo. Totoong totoo po talaga. Pero hindi maganda, 'di ba? Pero ewan ko ba bakit lagi kaming ganon. So, sabi ko, hindi kaya ang dahilan ang dahil sa snake plant? At meron din tayong mga negative energy sa loob ng ating kwarto. Dahil sa totoo lang po mga ka-clover, ang dami-dami pong mga bagay na bawal sa loob ng bahay na hindi natin alam na ito pala ay malas na mga ginagawa natin. Isa pa, lagi akong naglilinis talaga ng bahay. Malaging malinis yung aming kwarto, pero parang para sa akin bakit ang bigat ng aking pakiramdam. At yun nga, may nakapagsabi sa akin na isang kaibigan na malas ang snake plant sa kwarto. Nang pumunta ang kaibigan ko sa aming bahay, nag-aayos po ako ng mga halaman ko. Habang nag-uusap ay binanggit niya sa akin na malas daw ang snake plant sa kwarto. So, bigla naman akong napaisip na meron ako sa aming kwarto, kaya agad kong inalis at hindi na lang ako naglagay ng halaman na kahit ano. Yun pala ay may mga halaman pa din na maswerteng ilagay sa kwarto. Yung mga bagay naman na swerteng halaman sa loob ng kwarto ay gagawin po natin sa ibang video po yan, para hindi po tayo naguguluhan at hindi po masyadong hahaba yung ating video. Kaya simula noon, hindi na ako naglagay ng snake plant sa aming kwarto. Kahit ano nga po, sa ngayon hindi talaga ako naglalagay pa ng mga halaman sa aming kwarto. Kasi naman po yung aming dalawang pusa na makulit ay minsan kinakain nila, nginangat-ngat. Parang ganun po. Number 2, cactus at mga matutulis na halaman. Dahil sa kanilang matatalim na tinik, dahil pinaniniwalaang magdadala ito ng negatibong enerhiya at maaaring magdulot ng away o malas sa relasyon, sigalot at hadlang sa swerte. Ayon sa Feng Shui at ilang pamahiin, narito ang mga kahulugan at simbolismo nito. Negatibong enerhiya or Qi. Ang matutulis na dulo o tinik ng cactus ay naglalabas ng Xia Qi o poison arrows, isang negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng stress, hindi pagkakaunawaan at masamang vibes sa paligid, pagtatalo at problema sa relasyon. Dahil sa matatalim nitong tinik, sinasabing maaaring maging sanhi ito ng madalas na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa o magkakasama sa bahay. Kaya, hindi ito inirekomenda sa loob ng kwarto, lalo na kung gusto mong mapanatili ang harmony sa relasyon. Ang cactus ay maaaring makaapekto ito sa iyong mental at emosyonal na estado. Sa halip na magdala ng swerte, pinaniniwalaang sumisip-sip ito ng good vibes at maaaring makaapekto sa harmonya ng relasyon, lalo na sa mag-asawa o magkasama sa isang kwarto. Number 3, bonsai. Ang bonsai ay isang magandang halaman na sumisimbolo ng artistry at disiplina. Ngunit ayon sa Feng Shui at ilang paniniwala, maaari itong magdala ng malas sa kwarto o loob ng bahay. Narito ang mga dahilan kung bakit. Sumisimbolo ng stunted growth o kawalan ng pag-unlad. Ang bonsai ay isang puno na sadyang pinaliit at pinigilan ang natural nitong paglaki. Dahil dito, itinuturing itong bilang simbolo ng pagkaantala sa progreso sa buhay, karera at personal na pag-unlad. Maaaring makaapekto ito sa enerhiya ng kwarto, lalo na kung nais mong lumago at umasenso sa buhay. Sa Feng Shui, ang halaman ay sumisimbolo ng buhay at kasaganaan. Ngunit ang bonsai ay parang sinadyang pigilan ang kanyang likas na paglago.
Kaya may paniniwala na maaari itong magdala ng hindi inaasahang balakid o pagsubok sa buhay, lalo na sa aspetong pinansyal at emosyonal. Ang kwarto ay dapat may relaxing at harmonious energy, ngunit ang bonsai ay may manipis na enerhiya na maaaring magdulot ng kawalan ng balanse. Maaari rin itong makaimpluwensya sa iyong estado ng isip, na parang may pumipigil sa iyong mga layunin o pangarap. So, paano maiwasan ang negatibong epekto? Ang bonsai ay para lang sa labas ng bahay, sa inyong garden. Katulad po nitong sa akin, sa gilid lang po namin ng bahay nilalagay ko ang aking mga bonsai. Dahil masama ang bonsai sa loob ng bahay, kaya dito lang ang aking bonsai sa gilid ng aming bahay. Napakaganda talaga ng bonsai tingnan dahil bukod sa may artistry ito, habang tumatagal po ang ating bonsai ay lalo pong tumataas ang kanyang kalidad. Kapag binenta nyo po ito siya ay lalo po siyang tumataas ang presyo habang tumatanda po. Basta't siguraduhin huwag ilagay sa kwarto kung nais mong dumaloy ng maayos ang good energy para sa pagpapahinga at pag-unlad. Number 4, oleander o dahon ng laurna. Ang oleander ay isang magandang ornamental plant na may mabangong bulaklak, pero itinuturing itong malas sa kwarto at sa loob ng bahay dahil sa mga sumusunod na dahilan. Nakakalason at delikado. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi inirekomenda ang oleander sa kwarto ay isa itong nakakalason. Lahat ng bahagi nito, dahon, bulaklak at sanga ay may toxic compounds na maaring makasama sa tao at hayop kapag nakain o nalanghap sa malapitang exposure. Sa isang lugar tulad ng kwarto, kung saan kulob ang hangin, maaring hindi ito ligtas. Bagaman mabango ang bulaklak ng oleander, ang sobrang tapang ng amoy nito ay maaring magdulot ng sakit sa ulo, pagkahilo o hirap sa paghinga, lalo na sa may mga sensitibong pang-amoy o may allergy. Ang kwarto ay dapat may kalmadong enerhiya at ang sobrang amoy ng halaman ay maaring magdulot ng discomfort. Sa Feng Shui, ang mga halaman ay may toxins o may negatibong epekto sa kalusugan ay hindi inirekomenda sa loob ng bahay, lalo na sa kwarto, dahil sinasabing nagdadala ito ng negative energy at malas. Sa ilang kultura, ang oleander ay inuugnay sa pighati at panganib, kaya hindi ito magandang ilagay sa isang espasyo ng pahinga at pagpapahinga tulad ng kwarto. Kaya kung gusto mo pa rin ng oleander sa bahay, mas mainam itong ilagay sa labas, tulad ng hardin o terrace, upang maiwasan ang toxicity sa loob ng tahanan. Number 5, ivy plant. Ang ivy plant ay isang gumagapang na halaman na madalas ginagamit bilang dekorasyon sa loob ng bahay. Gayunpaman, sa Feng Shui at iba pang paniniwala, itinuturing itong malas sa kwarto dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang ivy plant ay sumisimbolo ng pagkakapit sa negatibong enerhiya. Ang ivy ay isang gumagapang na halaman na nangangailangan ng suporta mula sa isang bagay para lumago. Dahil dito, sinasabing sumisimbolo ito ng pagsandig sa iba o pagiging dependent na maaring makaapekto sa iyong personal na kalayaan at paglago. Sa kwarto, maaring makaapekto ito sa iyong mental at emosyonal na estado, lalo na kung nais mong maging independent o magkaroon ng positibong pagbabago sa buhay. Nagpapahiwatig ng kalungkutan o kawalang lakas. Sa ilang kultura, ang ivy ay nauugnay sa kalungkutan, pag-iisa at kahinaan, lalo na kung ito ay nalalanta o hindi maayos na tumutubo. Kung ilalagay ito sa kwarto, maaring makaapekto ito sa iyong emosyonal na estado at magdala ng mabigat na enerhiya.
dahil ang ivy ay gumagapang at kumakapit sa ibang halaman o estruktura. Sinasabi itong sumisimbolo ng isang relasyon na hindi balanse, kung saan ang isang tao ay sobrang umaasa sa iba. Sa Feng Shui, maaaring ito ay magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon, lalo na sa magkasama sa kwarto. Ang ivy plant ay maaaring magdulot ng mold at allergens na hindi maganda sa indoor air quality. Sa kulob na espasyo tulad ng kwarto, maaaring magdulot ito ng respiratory issues sa mga sensitibo sa allergens. So, kailan ito nagiging maswerte? Sa kabila ng negatibong simbolismo nito sa kwarto, ang ivy plant ay maaaring maging swerte kung ilalagay sa tamang lugar, tulad ng labas ng bahay o hardin, dahil sinasabing ito ay sumisimbolo rin ng proteksyon at resilience. Number 6, Dama de Noche. Ang Dama de Noche ay isang halaman na kilala sa matapang at matamis nitong halimuyak tuwing gabi. Bagaman marami ang naaakit sa bango nito, itinuturing itong hindi angkop o malas sa kwarto dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang bango ng Dama de Noche ay napakalakas, lalo na sa gabi, kaya maaaring magdulot ito ng sakit ng ulo, pagkahilo o hirap sa paghinga, lalo na kung ang kwarto ay may kulob na hangin. Ang sobrang tapang ng pabango sa paligid ay maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong paghinga at maging sanhi ng insomnia o mababaw na tulog. Naglalabas ng chemicals na maaaring magdulot ng allergy o iritasyon. Ang Dama de Noche ay mayroong compounds na maaaring maging sanhi ng allergic reaction sa ilan, tulad ng pag-ubo, pangangati ng ilong at pananakit ng ulo. Dahil ang kwarto ay isang saradong espasyo, maaring mag-ipon ang mga kemikal na inilalabas nito at makaapekto sa iyong kalusugan. Sa koneksyon sa pamahiin at malas na enerhiya, pinaniniwalaan ang matapang na amoy ng bulaklak sa gabi ay inuugnay sa espiritual na enerhiya o presensya ng mga kaluluwa. Kaya may mga nagsasabi na maaaring magdala ito ng hindi ka nais-nais na enerhiya sa kwarto. Ang Dama de Noche ay madalas makita sa mga sementeryo at lumang bahay, kaya may paniniwala rin na nagdadala ito ng lungkot o negatibong aura. Sa Feng Shui, ang kwarto ay dapat magkaroon ng kalmado at balanseng enerhiya upang makatulong sa pagpapahinga. Ang sobrang tapang ng halimuyak ng Dama de Noche ay maaaring lumikha ng sobrang aktibong enerhiya na maaaring magdulot ng stress o panaginip na hindi maganda. Sa pagpili ng halaman para sa kwarto, mahalagang isaalang-alang, hindi lang ang aesthetic kundi pati na rin ang epekto nito sa enerhiya at kapaligiran. Ayon sa Feng Shui at ilang paniniwala, may mga halaman tulad ng cactus, snake plant, bonsai, ivy, oleander at Dama de Noche na maaring magdala ng negatibong enerhiya, hadlang sa pag-unlad o hindi magandang epekto sa kalusugan kapag inilagay sa kwarto. Anytime, any place, you stand beside me.